Magandang araw po sa inyo lahat at welcome po sa aking channel. Ngayon po gagawa po natin ng reaction video. Ang title po nito, Ang Bilyonaryong Pastor na Ginawang Negosyo ang Reliyon. Ang video po na to ay handog sa atin ni Paul Nada. Mag-subscribe po kayo sa channel niya. Ilalagay ko po sa description ang link ng kanyang channel para po makapag-subscribe po kayo. Curious din po ba kayo kung gaano po kayaman itong si Pastor Apollo Kibuloy? Sisimulan na po natin ang reaction video ito. Now let's do this. Na paniniwala ay isang tunay na propeta. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Uy, grabe yung statement na yun, no? Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo mapupunta sa langit. Grabe, grabe yun. Ibang level yun, ha? ulitin natin. Ang taong ito, depende sa iyong pananaw o paniniwala, ay isang tunay na Son of propeta. God. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. If you want to be saved, come through the sun. Hallelujah! O isang negosyanteng ginagamit ang pangalan ng Diyos para kumita. Matigas ako sa pangangaral ng tithe. God's will. Siya na ang nag-decide kung magkano ibibigay mo. Tithe, 10%. I mean, your watch could probably feed 100 families for a month. Hindi po talaga yung totoong pastor. Are you perfectly obedient? Oh, I will kill you if you will not obey me. You're a very successful con man, but what can you do? Grabe, i-recommend ko lang to si Paul Nada. Ang galing niya mag-edit, no? Ang galing niya mag-ano. Intro pa lang to, ha? Pero parang pelikula na yung kanyang, pagre-research dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Magaling. Apollo C. Kibuloy, isang pastor na naging kilala dahil sa pagiging matalik na kaibigan ni dating Presidente Duterte. Naging kilala rin siya dahil sa kanyang mga sinasabing siya ang appointed son of God. Ginawa lang niya akong hinirang niyang anak sapagkat tapat ako sa kanyang mga salita. Before they can come to the Father, they go through me. Every human beings. Ito na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Yari na tayo. Kung di tayo dumaan kay Pastor Apollo Kibuloy, di tayo mapupunta sa langit. Grabe, no? Ganun talaga yung mga linyahan niya. Grabe to si Pastor Apollo Kibuloy, ha? Buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. At ginawa nga itong katawa-tawa ng publiko. Pinakakalaban ni Carlos. Pili ko si Kiboloy. Yung nagpainto ng lindol. Nandito din si Kibuloy na kuy-kuy. Di ko may pagkakaila na ganito rin ang imahe na nakatatak sa utak ko kapag sinasabing Kibuloy. Hanggang sa napanood ko ang balitang ito. Muling nagkita ang matalik na magkaibigan na sina Pastor Apollo C. Kibuloy at dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan sabay silang nag-motorbike. Hindi naman ako nagulat na magkita magkasama sila dahil magkaibigan naman tong dalawang to. Alam mo kung saan ako mas nagulat? Dito. Oo, dito. Sa sasakyang ito. Sobrang ganda at mukhang mamahalin. Grabe, no? Kaya agad yung tinignan kung magkano nga ba ito. Mahal yan. Nasaan niya? Ito pala isang Can-Am Spyder RT na nagkakahalaga ng $31,000, mahigit kumulang 1.7 million pesos. Oh my God, grabe. 1.7 million pesos. No, saan kamay ng Diyos niya kinuha yung halaga na yan, no? Napaka grabe. Ang yaman ni Pastor Kibuloy. At doon ko nalaman na ang sasakyang ito ay isa lamang sa mga luhong sasakyan ni Kibuloy na milyon-milyon ang halaga. Mapapa oh my God ka talaga dito kay Pastor Apollo Kibuloy, no? Yun nga, yung title nito, no, Ang Bilyonaryong Pastor na Ginawang Negosyo ang Reliyon. Doon na nga papasok yun, no? Yung title na yun. Grabe. Correct me if I'm wrong, no? Kasi hindi ko po alam. May tax po ba ang mga religious group, yung mga ganyan? Kasi kung may tax yan, no, may makakatulong, no, sa ating bansa, 'di ba, kung may tax. Pero kung wala, no hate, no, pero ano lang, realidad lang tayo. Kumbaga
Ewan ko ba kung anong papasok sa isip natin, no, kung ganyan, 'di ba? Kasi talagang yumayaman sila dahil sa paggamit sa reliyon talaga. Meron pa siyang mga private jet at ang isa ay nagkakalaga ng 900 million pesos. Bell 429 private helicopter, 350 million pesos. Mercedes-Benz G-Class, 16.5 million pesos. Eh na nga yung helicopter, no, yung ano, yung kaya nagkaroon ng utang na loob si Robin Padilla. Di ba? Kaya nahiram siya ng helicopter, di ba? Ayan na nga, kaya pala meron silang utang na loob dito kay Pastor Apollo Kibuloy, no? Alam naman natin yung issue na yan, no? Yung lalo ngayon, napakainit na issue na yan tungkol dito kay Kibuloy, no? Pakinggan pa natin. Grabe to. At maliban sa mga maluhong sasakyan na ito, meron din siyang mga ari-arian na bilyon-bilyon ng halaga. Wow. Katulad ng Kingdom, isang indoor arena na mas malaki pa sa Philippine Arena. At kung matatapos ang proyektong ito ng pinakamalaking indoor arena sa buong mundo. Grabe, pinakamalaking arena sa buong mundo. Grabe yun, no? Kumbaga, world record yun kung tutuusin, no? At meron ng Pilipinas. Correct me if I'm wrong, sa Davao ba to? Hindi ko po alam, no? Hindi ko po sigurado, kaya po i-comment nyo na lang po kung saan po to. Mukhang maganda rin po ang infrastruktura na to, no? Pwede pagdausan ng mga concert yan, mga magagandang concert yan ng ating mga artists, no? Ito sa ganito, pwede, no? Pwedeng makatulong din tong ano niya, kung kanyang arena na to, no? Pero ang tanong, 'di ba, saan galing ang pinondo dito? 'Yun ang tanong, eh. 'Di ba? Sa Abuloy ba 'yan o kung saan? Kaya pakinggan pa natin, baka sabihin po dito ni Paul Nada, no? Tinatayang 13 billion pesos ang budget sa proyektong ito. Wow. Tama yung Prayer Mountain, isang pasyalan na malaparaisong lugar na may 8 hektaryang lapad. Tinatayang 2 billion pesos ang halaga nito. Grabe. Glory Mountain, isa ding pasyalan na may sukat na 25 hektaryas. Tinatayang 1.5 billion pesos ang halaga nito. Grabe, saan niya nga kinuha yung pondo niyan, no? Yung pera. Ibig sabihin, di ba, ganun na kayaman talaga si Pastor Apollo Kibuloy? Di ba, mapapasana all ka na lang talaga. Grabe, no? Sana all. Sunshine Media Network International, o SMNI, isang TV station na may estimated network na 250 million pesos. At bukod sa marami siyang kilalang politiko, ay namimigay din siya ng mga ari-arian, mga sasakyan, at nagpapahiram din siya ng mga private jets and helicopter sa mga politiko. Ayun na nga, kaya talagang merong mga utang na loob sila dito kay Pastor Apollo Kibuloy, no? Talagang kinaibigan talaga sila, at ayun na nga, dahil sa nangyari na yan, ayun na nga, nagkaroon po ng prayer rally, di ba? Ay, ano bang nangyayari sa Pilipinas? Kayo ba? Sang-ayon ba kayo sa nangyayari ngayon dito sa atin? Comment nyo na lang po dyan sa baba, no? At nagpapahiram din siya ng mga private jets and helicopter sa mga politiko. Si Pastor Kibuloy ang nagpahiram po ng eroplano at helicopter kay Duterte noong panahon ng kampanya. At ayon sa isang report, si Kibuloy ay may estimated net worth na $160 million. Mahigit kumulang 8 billion pesos. Yaman. At sinasabi niyong ang taong ito ay isang pastor at hindi negosyante. Ngunit saan? Saan nga ba nanggagaling ang kanyang mga yaman? Ayan na. Ito ang katanungan sa aking isipan. At doon ako nagsimulang tuklasin kung ano nga ba ang katotohanan. Ito na. Grabe, ang galing nito ni Paul Nada, no? Ang suspense nung ano niya, nung ano yun na to. Parang documentary niya na to kay Apollo Kibuloy. Ang galing, magaling na. Mag-subscribe po kayo kay Paul Nada, no? 85K na po ang kanyang subscriber, no? Padamihin pa po natin dahil magaling po itong taong to. Kingdom of Jesus Christ, ang simbahan na itinayo ni Pastor Apollo Kibuloy noong 1985. Nagsimula siyang mangaral sa 15 tao at ngayon meron na siyang humigit kumulang 7 milyong miyembro. Dami. Simple lang ang paniniwala ng simbahang ito. Sinasabi ni Kibuloy na siya ang pinili ng Diyos at siya lang ang susi at daan para makupunta sa langit. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit.
Sino ba naman ang ayaw mapunta sa langit, di Oo ba? nga naman. Ngunit paano? Simple lang. Kailangan mo lang sundin ang 3 misyon ng simbahan. Una, ang spiritual revolution. Naniniwala sila na para makapunta ka sa langit ay kailangan mong magsisi. True repentance. Ayon sa kanila, ang repentance ay ang pag-isantabi ang pansariling interes at unahin ang kagustuhan ng Diyos. Pangalawa, ang revolution of excellence. Naniniwala sila na bago ka magsilbi sa Diyos, dapat lagi mong binibigay ang iyong pinakamahusay na gawa sa lahat ng bagay o excellence. At ikatlo, ang financial revolution. Ito na. Naniniwala sila na para matanggal ang kahirapan at pumasok ang kasaganaan at biyaya sa iyong buhay ay kailangan mong magbigay. Ayon sa kanila, kung ikaw ay magiging masunurin at doon ka lamang bibigyan ng Diyos ng mga biyaya. Ito na nga, no? Ito na tayo sa pang number 3. Ito na to. Yung pang number 3 talaga, yung magbigay. Yeah. Alam naman na natin na yan kung ano yung magbigay na yan. Diyan siya yumaman talaga. No? Real talk. Di ba? Hindi kasi mawawala yan yung pagbigay. Di ba? Pakinggan pa natin. Maganda naman ang misyon ng simbahan na ito. Ngunit di ko mapigilang mapansin kung bakit paulit-ulit ang salitang ito. Tila ba pilit na itinatatak sa utak ng mga tagapaniwala ang salitang ito? Are you perfect in obedience? Oh, I will kill you if you will not obey me. At kung isa ka ng ganap na follower at disipulo ni Kibuloy, dito na papasok ang kanyang pagkita ng pera. Ayan na. Karaniwan sa mga simbahan na umaasa lamang sa mga donasyon ng mga miyembro nito. At kadalasan, walang minimum kung ilan ang gusto mong ibigay. Tama. Ngunit ang simbahan ni Kibuloy ay sumusunod sa isang sistema ng donasyon na tinatawag na tithing. Ang konsepto ng tithing ay simple lang. Ang donasyon na ibibigay mo ay dapat 10% ng iyong kinikita. Ayun na nga, no? Yun nga yung may limit, no? Yun, parang hindi na bukal sa loob. Kumbaga kasi ang abuloy kasi yung mga ganyan, 'di ba? Dapat yan wala talaga yung walang limit ba? Kung ano lang yung kaya mong ibigay, 'di ba? Pero siya kasi, 'di ba? Yan nga sinabi, no? Merong 10%. Halimbawa, isa kang empleyado, 'di ba? 10% ng kinikita mo ibibigay mo sa kanya o sa simbahan niya, no, doon sa kanyang ni Pastor Kibuloy. Kaya siyempre lalo sa medyo wala namang ganun ka trabaho o hindi mayamang pamilya o tao, mabigat yung 10%, 'di ba? Imbis na ilalaan mo na lang sa ng pamilya mo, 'di ba? Yung 10% na 'yon. 'Di ba? Parang malaking kaltas pa. Kumbaga sa empleyado, no? Parang may kaltas ka na ng pag-ibig, SS, tax, di ba? Mas kakaltasan ka pa niya sa kanyang simbahan, di ba? Parang naman yon, sobrang kalabisan na yon, no? Kumbaga. Or may pamulong, no? Kung okay lang sa inyo yon na makaltasan kayo ng 10% kung kayo ay kaanib dito, no? Sa kanyang simbahan. That is the tithes. Matigas ako sa pangangaral ng tithes. Hindi ka lang magbigay ng yung tithes, magnanakaw ka na. Pagkatapos bakit ganun, no? Hindi ka na makapagbigay ng ganun. Magnanakaw ka na. Bakit ganun yung sinasabi niya? Appointed son of God, ah? Grabe. Bakit ganun yung sinasabi niya? Ibig sabihin, napakahigpit niya pagdating sa ganyan. Grabe to. Hindi ka lang magbigay ng yung tithes, magnanakaw ka na. Pagkatapos magbigay ka ng tithes, huwag mo na baguhin yon because that is already God's will. Siya na ang nag-decide kung magkano ibibigay mo. Tithes, 10%. Kung ikaw naman ay may magandang trabaho, ay bibigyan ka ng financial quota o fixed donation. Itong halaga na ito ang kailangan mong ibigay. I have given right away a financial quota, like just right away. When I get back, I just pop my and then they're giving me like 2,000 Singapore dollars. Isa ring para. Grabe, no, persahan. Grabe. Pag maganda ang trabaho mo, meron kang fix. Di ba? Halimbawa lang, no?
halimbawa, kumikita ka ng 5,000, no? 5,000, halimbawa na 5,000 pesos, no? Kakatasan ka kung 10%, correct me if I'm wrong, no? Kung 5,000, siguro mahina ako sa math. Pero sabihin na lang natin gano'n, no? Sabihin na natin kakatasan ka ng 5,000, sabihin natin 500. Sabihin na, bawa lang ha, hindi ko 500, kakatasan ka ng gano'n. Kumbaga may fix ka talaga. No choice. Kumbaga, automatic hindi mo na iisipin yung 500 mo na yun. Diba? Automatic mapupunta na yun sa simbahan niya. Grabe to si Pastor Apollo Kibuloy. Ex-follower of Kibuloy ito, si Reynita Fernandez. No? Kumbaga, nagising siya sa katotohanan na hindi makatarungan. Diba? Yung ganun ni Kibuloy, no? Pakinggan pa natin. They're giving me like 2,000 Singapore dollars. Isa ring paraan para may maiambag ang isang membro ay maging isang ganap na full-time spiritual worker. Ang spiritual worker ay ang mga taong nasa loob ng simbahan na nagtatrabaho para sa kanya. At sa tuwing matatapos ang isang event, kinukumbinsi ang ibang membro na maging full-time spiritual worker ni Kibuloy. Kadalasan, mga teenager na membro ang kanilang kinukumbinsi. Sinasabihan sila na baka ito na raw ang kanilang great calling. Towards the end of the events, there is encouraging message that whoever want to join and become a full-time worker, it's going to be a great calling. This is the best calling of your life because you're going to be serving the best which is the Lord Jesus Christ. Mga manggagawa sa Espiritu. Yung manggagawa, yun ang tatanggap ng reward. Ang reward ay buhay na walang hanggan. Grabe, no? Reward, buhay na walang hanggan. Ang tanong, meron bang sahod yan? Siyempre, worker ka eh, di ba? Pag worker. So, kung may sahod man to, makatarungan ba yung sahod nila? No? Hindi po natin alam, no? Pakinggan po natin, baka sabihin po dito ni Paul Nada. Kaya huwag kayong manatiling new convert. Huwag kayong manatiling disciple. Huwag kayong manatiling member. Kailangan maging worker kayo in the Spirit. Pagka-worker in the Spirit na kayo, anak na kayong tunay ng Diyos na pwedeng pagkatiwalaan din. Wow. Hallelujah. At kung ikaw ay sanang ganap na full-time spiritual worker, isa sa iyong mga trabaho ay ipapadala ka sa iba't ibang lugar para maglibot at manghingi ng donasyon. So, I can tell you... Oh my God! Maglibot at manghingi ng donasyon. In other words, para kang pulubi. Grabe. Diba? Isipin nyo yun, diba? Manghihingi ka ng donasyon eh. Ibig sabihin nun, para kang pulubi, nanlilimos ka. Grabe naman yun, no? Or pay mo lang kung tama ba yung termino ko, no? Para kang pulubi. Pakinggan mo natin. Isa ng ganap na full-time spiritual worker, isa sa iyong mga trabaho ay ipapadala ka sa iba't ibang lugar para maglibot at manghingi ng donasyon. So, I can tell you how we get a lot of money. Number one, pretend that you are a student. You are a student, you are a self-supporting student, and you are doing this for your study, to continue your study. You don't have parents, you don't have family, and yet you are surviving as a student. Yun na nga, may pagpapanggap, no? Magpapanggap kang estudyante at magpapanggap kang wala kang pamilya. Panloloko yun, di ba? In the first place, di ba? Common sense yan eh. Hindi na kailangang i-memorize yan eh, di ba? Lolokohin mo yung tao, magpapanggap kang estudyante para manghingi ng donasyon, di ba? Sobrang sama nun, di ba? Tingin ko ay hindi ng Panginoong Diyos yan. 'Di ba? Hindi gusto ng Panginoong Diyos yun. So, doon pa lang may red flag na. 'Di ba? Sana doon sa mga hindi pa nagigigising diyan, no, gumising kayo. 'Di ba? Doon pa lang mayroon ng panloloko. Ang Diyos ayaw manloko, ayaw kayong manloko ng Diyos, 'di ba? Ewan ko na lang kung bakit yung iba ay hindi nagigising, no. Kung bakit ganito sila. 'Di ba? Ang laking pakinabang nun sa dito kay Kibuloy, di ba? Grabe yun, grabe ah. So they will give you a big chunk of money because they feel terrible. Now the other thing is we pretend that we were deaf and mute. Ha? Grabe naman yun. Magpapanggap kang
PPO bingi. Totoo kaya to? Totoo kaya tong sinasabi niya na to? Itong revelation niya na to? Grabe yun, ha? Because they feel terrible. Now, the other thing is, we pretend that we were deaf and mute. So we try to do the sign language pretending that we were deaf and mute. Ang iba naman ay pinaglalako ng puto, utap o mga kakanin para ibigay ang pera na kinikita sa simbahan. Miyembro ni Kibuloy nagpalimos sa airport para ibigay kay Kibuloy. Anong ginawa mo dyan? Ha? Anong ginawa mo dyan? Kasi wala nang membro mo na nagbinta ng photo. Naku, Kibuloy. Grabe naman, napaka-desperado naman sa pera naman kung ganun, no? Tingnan nyo ha, ito na lang ito yung hindsight hindsight. Ikaw, nagpapakanda hirap ka sa kalye, kung member ka, no? Nagpapakanda hirap ka sa kalye magbenta ng puto or whatever, nagpapanggap kang bingi o pipi o estudyante yung sinabi nila kanina, no? Para lang manghingi ng donasyon. Bilad ka sa araw, 'di ba? Samantalang itong si Kibuloy, naka-aircon, nasa mansyon, 'di ba? Isipin niyo 'yon, 'di ba? Kayo yung naghihirap sa kalye para humingi ng donasyon, eh. Tapos kung titingnan niyo yung buhay niyo, napakahirap niyo pa rin. 'Di ba? Tapos yung si Kibuloy, 'di ba? Isipin niyo, 'di ba? Bilyon ang pera, 'di ba? Nasa palasyo, kumbaga kung tutuusin, no? May eroplano, helicopter, at kung ano-ano pang infrastruktura ang pinapatayo niya. Isipin niyo 'yon, 'di ba? Grabe. Sana naman maging silbing aral 'to, no? Isipin niyo ang dami na naglalabas din niyo, 'di ba? Yung mga sinasabi nila dito. Ang hirap ng ginagawa nyo, 'di ba? Dahil lang sa paniniwala nyo na maliligtas kayo ng simbahan ni Pastor Kibuloy. Ganito yung ginagawa nyo. Sana naman magising na yung iba, no? Hindi ako nag-aano, pero ito lang naman yung aking dito, no? Aking opinion, 'di ba? Kasi napakahirap po ng buhay. Sobrang hirap ng buhay. Sana po ituuna po natin sa pamilya po natin yung itinutuon nating panahon sa mga ganito. 'Di ba? Ibuhos po natin sa pamilya natin yung ating konting, 'di ba, nakukuhang sahod o yung pera na ating pinaghihirapan, 'di ba? Mag-isip po tayo, maging ano po tayo. Maging critical thinker po tayo. 'Di ba? Panoorin pa natin. Kay Kibuloy. Anong ginawa mo dyan? Ha? Anong ginawa mo dyan? Kasi wala nang membro mo na nagbinta ng photo. Naku, Kibuloy. Ayaw nga po Ang lalaking ito ay pumapasok sa mga fast food chain para magbenta ng utap. At ayon sa kanya, siya daw ay isang self-supporting student. Nakakaawa. At sino ba naman ang ayaw tumulong sa may ganitong sitwasyon, di ba? Ang kaso, ang babaeng kanyang binibentahan ay dati palang full-time worker ni Kibuloy na ganito rin ang trabaho. Dati ako ganyan. Dati trabaho ko yan. Dati ako kay Kibuloy. Itong trabaho ko, namimigay ng letter sa mga customer sa fast food. Nagtitinda ng kakanin, pastillas, ganyan din ang trabaho ko. Todo tanggi pa ang lalaking ito na hindi raw ito para kay Kibuloy. Alam mo, kilala ko yun. Para kay Pastor Kibuloy yun. Grabe, no? Hindi. Determinado ang lalaking ito para lamang makabenta at kumita ng pera. Ito pala'y sa kadahilanang binibigyan sila ng kota na kailangan nilang abutin sa araw na iyon. Grabe! Grabe! May kota! Grabe naman, Kibuloy! Grabe, ang hirap na nga ng tao. May kota pa. Sa pilitan talaga. Ay, nako. Ano ba nangyayari sa mundo? Bakit ganito, no? Kawawa. Kawawa yung mga member, no? Kung ganito. We were not allowed to go home. Diba? Until we met our individual quotas. Wow. Grabe.
Panoorin pa natin, no? Ibigyan sila ng kota na kailangan nilang abutin sa araw na iyon. At para mapadali ang pag-abot ng kanilang kota, nagpapanggap silang self-supporting student. Nagpapanggap silang walang mga magulang. Grabe. At ang mas malala, nagpapanggap silang bingi o pipe. Ginagawa nila ang lahat para lamang maabot ang kota. Dahil kung hindi, tatanggap sila ng kaparusahan. Pag wala kami remittance noon, alam mo ang ginagawa sa amin? Pinapaskwat, pinapalo ng logbook. Yung lalaki namin kasama, wala talagang remittance, binugbog, sarado ni Gandhi Kabahog. Grabe naman. Anong klaseng namang ano to? Religion to? Ang higpit, no? Pag hindi ka nakaabot ng kota, bubugbugin ka. Pag i-squatin ka, anong klase naman yun? Wow, wala akong masabi, no? Napakatindi. Pag wala kang remittance dyan, ito-torture ka. Grabe. Tila ba kinukondisyon ang mga utak ng mga miyembro nila na kailangan palagi silang magbigay ng pera para lamang sila ay makapunta sa langit. Gagawin ng lahat, magsinungaling man, manloko ng ibang tao para lamang may maibigay sa simbahan. Yun na lang red flag, eh, no? Ayaw ng Panginoon yan. Na di ba? Pagsisinungaling kasalanan yun. Di ba? Panloloko ng tao, kasalanan yun. Yun na lang red flag eh. 'Di ba? Maniniwala ka ba na pupunta ka sa langit? Ano ba naman? Gising na. Gumising kayo. 'Di ba? Hindi gusto ng Panginoon yun na gumawa kayo ng masama. 'Di ba? Masama yun eh. Red flag yun. Bakit yung sinusunod? Ano ba naman? Nasaan ang yung mindset nyo, 'di ba? Nasaan yung utak? 'Di ba? Bakit ganoon? Tila ba di ka pwedeng sumuway sa mga utos nila dahil para sa kanila ito na isang malaking kasalanan. And then you have to be obedient. Like you don't question whether you understand or not. You don't question. It's called for absolute obedience. Imaginein mo, 7 milyon ang naniniwala sa kanya at ganitong sistema ang kanilang ginagamit para magkapera. 7 milyon yung may utak, 'di ba? 7 milyong tao may sarili silang utak. Pero bakit hinahayaan nilang ganituhin sila? Nikki Buloy. 'Di ba? Yun na lang yung sinabi ko kanina, 'di ba? Yung magpapanggap kang hindi naman ikaw ganon, magsisinungaling ka. Kasalanan yun eh, red flag yun. Hindi yun gusto ng Panginoon na gawin mo para lang mapunta sa kanyang kingdom, kanyang kaharian sa langit. 'Di ba? Bakit tong 7 milyon na sinasabi nilang member, hindi nila naiisip 'yun? Bakit? Anong meron? 'Di ba? Kumbaga nagiging sila panatiko na eh. Hindi na sila sa religion eh, sa Diyos eh. Hindi na sa Diyos. 'Di ba? Maling-mali. 'Di ba? Ilang milyong kaya ang kinikita ng simbahang ito taon-taon. Kaya di na nakakagulat makakita ng mga ganitong gusali kapag mamayari ng simbahang ito. Grabe. Ang mga gusaling ito ay nakapangalan lahat sa simbahan. At kung isa kang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ay talagang nakaka-proud na makita kung saan napupunta ang iyong donasyon at ang iyong pinaghihirapang pera. Dahil nga sabi ni Kibuloy, ngunang kamong bisan pa ang inyong nahatag 10 pesos lang, usapos mga tagiya rin. Ang problema, saan nga ba napupunta ang milyong-milyong kinikita ng mga negosyong ito? Dahil ang mga gusaling ito na kanilang naipatayo na galing sa pera ng mga sariling bulsa ng kanilang miyembro ay hindi lamang basta simpleng gusali. Kumikita ito ng malaking pera. O sa madaling salita, ito ay isang negosyo. Ayun na nga. Isang malaking negosyo. Sabi niya Nikki Buloy kanina, yung 10 pisong ibinigay mo, parang may-ari ka na rin ng lahat ng daw. Pero, yun bang kinikita ng mga gusali na yan, di ba? Nababahagian ba niya ng mga member? Di ba yung sinasabi niya kaninang 10 piso mo, isa ka na rin sa may-ari nitong pinatayo natin, kumbaga. Siyempre, hindi. Siyempre, si Kibuloy ang may-ari, di ba? Siya yung bilyonaryo. Di ba? Gising, mga kababayan ko, at hindi lang mga kababayan natin ang member dito, no? International din po to. Di ba? Itong grabe.
Antindi na panoorin pa natin, no? Negosyong naipatayo dahil ginawang puhunan ang mga tithes, offering at donasyon ng mga membro. Saan napupunta ang milyong-milyong kinikita ng mga negosyong ito? Nakakatanggap ba ng kahit piso man lang ang mga membrong nagpuhunan sa mga negosyong ito? Hindi natin alam at baka hindi natin malalaman. There are three possibilities here. You are either the son of God, or you're delusional, or you're a very successful con man. In your face. Grabe, no? Grabe yan, no? Ang tindi ng, nireal talk siya. Di ba? Harap-harapan. Grabe yun. Ang tindi. Ay, bakit ganito, no? Kayo na lang humusga, no? Kayo na lang humusga. God, or you're delusional, or you're a very successful con man. Kung ano man ang estado niya ngayon, ito'y dahil sa mga paghihirap ng kanyang binulag na mga miyembro. Tama. This may be the most beautiful spot in the Philippines, and it's paid for by people who live on $2 a day. So how do you justify your lifestyle? I mean, your watch could probably feed 100 families for a month. Tama. If it's not God's will for me to have these things I have, you can take it away. It is God's will that we follow. If it is God's will for us to live like this, you know, you can have a broken heart looking at me, but what can you do? Talaga ba? Grabe, no? Hindi daw God's will, di ba? Grabe, no? Ay, grabe talaga. Panoorin ba natin? You can have a broken heart looking at me, but what can you do? Grabe. Naisip ko, kailan kaya ito matitigil? Hanggang sa... Wanted na ng FBI sa Amerika ang religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa pagkakasangkot umano sa sex trafficking, panloloko at pagpupuslit ng pera. Pebrero noong 2022, naglabas ang FBI ng Amerika ng wanted poster ni Kibuloy. Ayon sa FBI, sangkot siya sa iba't ibang krimen kabilang na ang sex trafficking sa mga minor de edad, smuggling ng bulto-bultong pera, at pamimilit sa mga miyembro na manghingi ng donasyon na kunwari mapupunta sa mga charity, ngunit ito pala'y para sa mga proyekto ng simbahan at para sa magarbo at maluhong pamumuhay ni Kibuloy. At fast forward sa present time ngayon, no, ayun na nga, no, inaano na po siya ngayon dito sa atin sa Pilipinas, no, at ayaw niyang sumipot, no, sa hearing, no. As of today, no, talaga may taling na siya 24 hours, no, na dapat sumipot na siya, yung personal talaga, no, napupunta siya, no. Pero talagang ayaw sumipot ni Kibuloy dahil nga yung may issue po siya sa kanyang security. At yun na nga, hinaharang din po ni Senador Padilla, no. Kumbaga dinepensahan nila at lang nila Pangulong Duterte, ex-President Pangulong Duterte, nila Bongo, ni Bato de la Rosa, talagang nila, sinuportahan po nila itong si Pastor Apollo Kibuloy. Kumbaga, hindi po natin alam kung saan po mapupunta po itong issue na to, no? Kung as of now, yun po, no, binigyan po ng taning po itong si Kibuloy na magpakita na talaga. At i-explain ang side niya. 'Di ba? Kaya grabe to, no? Grabe yung mga kaso niya sa ibang bansa at yung kaso niya po rin dito sa ating bansa. Itong si Kibuloy, hindi po natin alam kung mapaparusahan ba siya o hindi. Kasi alam na po natin yan eh. Hindi na po natin kailangan pong i-memorize yan. May pera po si Kibuloy. Alam naman na po natin, di ba, na kapag may pera ka, meron kang may influensyang tao ka, malamang sa malamang, alamang. Alam niyo na yon. Alam niyo na yung gusto ko sabihin, no? Let's continue. Inaasahang pupunta ngayong taon sa Amerika si Kibuloy para harapin ang patong-patong na kaso na nakasampa sa kanya. At kung isa kang miyembro sa simbahan ni Kibuloy na nanonood nito, wala akong intensyon na insultuhin ang iyong pagkatao, ang iyong paniniwala at ang iyong pananampalataya. Sa totoo lang, naniniwala ako na ang pananampalataya at paniniwala ay isang makapangyarihang bagay. Kaya nitong magbigay ng lakas ng loob,
magbigay ng pag-asa, at kaya din itong pagkaisahin ang mga tao para gumawa ng mga mabubuting bagay. Ngunit ang pananampalataya at paniniwala ng isang tao ay maaring pagsamantalahan ng mga taong sakim at uhaw sa kayamanan. Pag humingi ako ng eroplano, bibigyan niyo ako. Humingi ako ng helicopter na maganda, bibigyan niyo ako. Humingi ako ng malawak na lupain para sa operation ng kingdom, bibigyan niyo ako. Hingi ako ng 13 billion pesos para magpatayo ng kingdom. At kung isa kang membro o nagbabalak maging membro ng simbahang ito, gusto ko lang buksan mo ang iyong isipan at tanungin mo ang iyong sarili. Totoo nga ba siyang propeta o isa lamang hamak na negosyante na ginagamit ang pangalan ng Diyos para kumita? Grabe no, palakpakan na po natin ng docu na to ni Paul Nada. Napakahusay. Napakagaling. Ito po, suportahan po natin tong si Paul Nada. 8,085k na po ang kanyang subscriber as of now. Sana po mag-subscribe po kayo, nasa description po ang link ng kanyang channel. Napakahusay po niya. Deserve po nito talaga na mas mataas pang subscriber tong si Paul Nada. Ang galing, no? Yung suspense ng ano niya, ng pagdo-document niya, talagang saka yung pagre-research niya na talagang solid, no? Kaya ayun, kayo no, sa mga member o sa mga hindi pa member na gusto mag-member dito sa ano ni Pastor Apollo Kibuloy, mag-isip-isip po kayo ng mabuti. Nako, ay isipin niyo yung buhay niyo, 'di ba? At ngayon, 'di ba, may kaso na nga siya. Hindi po natin alam kung saan pupunta yung kaso niya. Kung mapaparusahan po ba siya o hindi. As of now po, ayaw pa rin pong sumipot sa kanyang hearing itong si Pastor Kibuloy, no. Maraming salamat po kung umabot ka dito. Don't forget to subscribe sa aking channel at syempre sa channel po ni Paul Nada. Napakahusay po. Till next time na reaction video po natin. Ingat po kayong lahat. God bless and peace out. Bye.